4 is 1M pala yung atin na TPS mga paps, no? Ito yung ipamalit natin sa stock natin. Kasi sira na yung stock natin mga paps, no? Ipaliwanag ko sa inyo mga paps kung paano nasira yung tawag ito, yung atin na TPS. Bakit TPS ang atin na pinaghinalaan na palitan doon sa atin na Sniper 150. Sniper 150 man o 155, siguro pareha lang yan sila siguro kung issue kung pag masira yung yung TPS. Meron kayong maramdaman na pagpuputol-putol sa takbo yung mga paps, no? Yan. Yung TPS pala nito mga paps, no, pwede sa NMAX version 1, no? Pareha sila TPS ng NMAX version 1 at saka Sniper version 2, version 1, pareha sila mga paps. Kakaiba lang siguro yung 155. At yan na mga paps, no, nakikabit na natin yung atin na TPS. Yan. Bali dito lang sa side pala natin sa tinanggalan ng mga cover mga paps, no, kasi madudukot lang yung mga paps, no. Mabilis lang siya tatanggalin. Yan, i-start na natin mga paps. Okay, function naman sa mga paps, no. Tatry din natin siya ng i-rave nyo, no. Yan. At saka tatry din natin sa patakbo sa kalsada mamaya mga paps. Yan. Yan. Nangyari natin dyan sa mga paps, no. Yan. Napaka-aggressive yung response ng RPM yung mga paps. Yung brand nito mga paps, 4 is 1M yung brand nito. Yung dating pinalit ko sa RS ko dati mga paps ay nakapag-RS kasi dati tayo ay pinalit natin Pitch bike Diamond, pero try din natin yung 4 is 1M. Alam ko okay naman din yan siya. Branded naman din siya pero aftermarket siya, branded siya. Yan. Yan ang RPM niya mga paps. Yun, yan. I-testing na lang natin to sa kalsada kung okay ba talaga to yung 4 is 1M na TPS Sniper 150. Ipapaliwanag ko lang sa inyo mga paps, no, kung paano, bakit nalaman natin na sira na yung TPS ng atin na motor. Kapag Sniper 150 sa mga paps, ang unang issue niya kapag sira ang TPS mga paps, no, okay siya sa revolution mga paps. Tulad yan, i-rev mo lang siya. Pag i-start mo, i-rev mo lang siya, wala kang maramdaman na sira. Wala kang maramdaman na sira, no? Pag i-rev mo lang siya, wala kang maramdaman na issue. Pag ipatakbo mo na siya mga paps, pag ipatakbo mo na siya, doon mo na malalaman na doon ka makaramdam na putol-putol yung takbo niya. Parang nagmi-minor ka tapos bigla naman siyang hahataw, pero ang pagpihit mo sa gasolinador ay pantay lang man din, bigla siyang hahataw at saka putol-putol. Yun ang sisira sa TPS mga paps. Huwag na kayong maparami ng bibilhin at saka injector, di kaya magpalinis. Siguro kung may naramdaman kayong ganyan mga paps, una sa lahat, bago kayo magpalit ng TPS ay magpapalinis muna kayo ng throttle body nyo. Baka throttle body, pues na hindi na sa madalas sa linis-linis mga paps. Yun ay yung unang paghinalaan nyo para hindi na kayo mapamahal sa pagbili ng pyesa, no. Siguro injector, magpalinis na rin kayo ng injector. Siguro sa throttle body kasama na yan sa paglinis, no. Pero kung hindi pa rin sa madala mga paps, saka palitan nyo na rin yung oil filter. Fuel filter pala pa, mga fuel filter, yan. Isa din yan sa pagpuputol-putol ng takbo. Pero kung hindi na nga talaga sa madala doon, nakapagpalit na kayo doon ng injector, nakapagpalit na kayo ng fuel filter, pag hinalaan nyo na yung TPS mga paps, TPS na yung sira niyan. Kasi ang TPS ng 4 is 1M may kamahalan din talaga mga paps, yung mga TPS. Lalo na yung original nito. Siguro alam ko nasa 1,000 plus tong original nito eh. Ayan. Ang 4 is 1M mga paps, na nabili ko lang sa nasa 1,000, no. 4 is 1M. Yung pitch bike kasi mga paps, okay din yung pitch bike, yung Diamond. Pero yung pinili ko yung 4 is 1M kasi
itry din natin yung 4S1M na brand, no? At saka ipapakita ko na lang sa inyo mga paps kung ano yung takbo nito. Yung sinasabi ko sa inyo mga paps na sira yung TPS nyo mga paps, no? Habang tumatakbo kasi kayo, doon yung maramdaman na sira na yung TPS nyo. Yung pagpihit mo ng ganon, bigla siyang bababa tapos arangkada na naman siya. Yun, umarangkada naman siya kapag sira yung TPS nyo. Bigla siyang bababa yung RPM tapos biglang bubulusok yung takbo. Yan. Yan lang yung mga paps, no? May share ko sa inyo kung paano masira yung TPS. Sana hindi kayo maparami ng pesa na pagbili. Paginalaan nyo rin ang TPS mga paps. Kasi sa yung nagsisignal sa... Yan ang ECU ang nagsisignal dyan sa TPS para bubuka yung butterfly niya dun sa loob, no? Para magbubuga ng gas. Yun. Kaya malaking bagay ang TPS sa ating na throttle body mga paps. Kasi isa yung nagbubuka-buka doon, yung tulad yan sa carburetor na ibubuka nyo yung butterfly doon sa loob. Okay mga paps, pakita ko na lang sa inyo yung takbo nito, no? At okay naman sa mga paps, no? So, kanina na-try ko naman pero papakita ko sa inyo kung paano ang takbo talaga nito ng 4S1M. At saka yung TPS mga paps, no, sinasabi ko lang sa inyo, kahit racing nga ipapalit nyo, walang pagbabago dyan sa takbo. Kung ano yung motor nyo dati, walang pagbabago dyan. Ang sinasabi kasi nila kapag pagpalit sila ng TPS, no, dumadagdag yung takbo ng motor. Wala yan mga paps, no. Aggressive lang siya mag-revolution, pero sa dagdag ng performance wala. Okay na.